Matapos tanggihan ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na temporary restraining order, ipinag-utos na sa mga law enforcement agency ang pagpapatupad ng ICC arrest warrant laban sa senador. Yan ang ulat ni RR Tubise. We're pursuing this so that the ends of justice may be achieved. Tandaan natin, no? May biktima to. And their search for justice started in 2017. Libo, daan-daang mga kabataan. Mga toddlers, di ba? You give a full account of all this, yung mga namatay na Pilipino. Yung mga kababayan natin na naghahanap ng katarungan. Ngayon, patay na sila eh. Hindi na sila pwede kumuha ng abogado. Yan ang dahilan ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida kung bakit kailangan ipatupad ang arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Ipinag-utos na sa mga law enforcement agency ang pagpapatupad ng ICC arrest warrant laban sa senador matapos tanggihan ng Korte Suprema ang hiling ng senador na temporary restraining order o status quo ante order. The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him. Nilinaw naman ni Vida na hindi manhunt ang tawag sa operasyon. Ipapatupad lang anya ng mga otoridad ang pagsilbi ng warrant at hindi nahihintayin ang final ruling ng Korte Suprema sa main petition. First, there's a valid arrest warrant issued by the ICC. Second, he is not in the Senate premises. Third, there's no TRO or any interim order from the Supreme Court. Fourth, the arrest warrant is now enforceable. So it will be enforced and it will be served. Tiniyak ng DOJ na may koordinasyon na sa pagitan ng mga law enforcement agency gaya ng NBI at PNP at susundin ang kanilang standard operating procedures. Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Kung nagtago, hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, sa batas ng ICC. Ayon sa kagawaran, bagamat may immigration lookout bulletin order laban sa senador, wala pa umano itong hold departure order dahil ito ay nanggagaling lamang sa korte. Nang tanungin naman si Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kaugnay ng mga pahayag ng DOJ, sinabi niyang maaasahan ang karampatang aksyon na naaayon sa batas mula sa gobyerno. Lahat anya ay gagawin ng mga opisyal para maibigay ang hustisya sa lahat. Samantala, umapela naman ang mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings sa international community na tumulong sa agarang pag-aresto at pagsuko kay De La Rosa sa ICC. Sa isang pahayag, iginit ng grupo na dapat harapin ni De La Rosa ang kasong crimes against humanity sa ICC kaugnay ng war on drugs. Nanawagan din sila ng kooperasyon ng gobyerno at proteksyon para sa testigo, pamilya ng mga biktima at human rights defenders para sa katotohanan, hustisya at pananagutan. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.